Yo, meron tayong NMAX Tech Max dito mga sir. Odo nito is just, ayun, 3,730 Odo, 3K Odo. Ngayon, ito, pasensya na to, pasyente na to dito sa shop for at least 2 days. Ngayon ko lang to naharapan. Kinalibrate na lahat-lahat. Chinek ko na to, chinek ko yung nasa loob. And last but not the least, ito, yung YEC VT motor. So, alam niyo naman ako, meron akong Aerox version 3 na SP. Ito yung nandito sa customer na nakakabit. Ang problema nung motor na to, hindi nag-shift or hindi gumagalaw yung pulley. So ngayon, itong YEC VT motor na yan, akin na yan. Ito yung sa customer. So start natin, pakita ko sa inyo. Nakita nyo gagalaw yung pulley. Ayan, diba? Pag ang nakakabit, yung kanya, hindi yan nag-shift. Ngayon, papakabit ko ngayon yung motor. Para makita nyo na at 3K Odo, bumigay ito. So, pinakabit ko kay Kenneth yung sa stock ng customer. Ito yung akin, yung gumagana kanina. Check natin ulit kung babalik yung issue. Ang issue niya mga sir, hindi mag-shift or kung mag-shift man or gumalaw man yung pulley, isang beses lang, tapos mag-check engine, tapos di na siya magsastart. Ang mangyayari, itong belt na to mga sir, makikita nyo, iipit siya dun sa gitna. Hindi babalik ng maayos yung primary pulley dun sa harapan. So pag shift niya, pag ikot ng gano'n, titigil siya. So yan, nakakabit na yan sa customer. Ito yung sa atin, galing sa Aerox V3. So start natin. Patay, di na gumagana. Ano? Ito yung mga sir, hindi gumagalaw yung pulley. Huli. Ang problema, mapipiyasahan na naman yung Aerox ko. Wala pa kasi nabibiling piyesa ni may turbo ni Aerox SP sa kanang NMAX Tech Max. Yun mga sir, halos isa, 2 buwan, hindi, 3 buwan na atang di umaandar yun dahil naghahanap ako ng ganitong piyesa. Dahil yung ganito ko naibenta ko na rin. Hanggang ngayon wala akong mabilan. Ngayon, magsasacrifice na naman ba ako para dito? Kasi mabibenta ko na naman to. Ha? Hindi pwede donation. Sa ang tanong, hindi ko alam kung magkano yung presyo niyan kung ibebenta ko man. Kasi technically, yung Aerox ko na yan, 600 lang yung Odo niyan. 600 600. Brand new pa yung Aerox ko. Ayun mga sir, ito yung YEC VT motor nung ginagawa natin ng motor. Subukan natin yung old school method natin dito. Since 3K lang naman yung Odo, medyo malabo na bumibigay yung mga motor, lalo na pag original na Yamaha. So ano yung old school method? Pwedeng kuhanin sa tuktok, WD-40, baka meron lang something dito sa loob na kailangan lang makalog, malubricate mga sir. Ang problema niya, pag sinusubukan namin dito sa battery, may mga pagkakataon hindi siya aandar. So try lang natin, baka lang, hopefully, makuha natin sa Santong Dasal. Wala naman hindi magagawa si Papa Jesus di ba? Ang gagawin niya lang po. Kasi alam mo bakit natin pinagdadasalan? Wala akong piyesa nito. At ayokong mapiyesahan. Ba't ka tumatawa, George? Yung Aerox Turbo ko na yung 3 buwan nang hindi maandar yun, kaya tumatawa si George. Mapipiyesahan na naman yung motor ko. So, hopefully, makuha sa WD-40, onting tok-tok. Kaya na sumasablay JD, di ba? Ayan natin. Sticker meron. Tara, tingnan nyo, lapit nyo dito yung camera. Kanina, Kuya Paul, wait lang! Ito kanina, sumasablay ito. Pag inigay nyo ko yan, nakita nyo ngayon, meron na. Kanina sumasablay Jay, di ba? So nakita nyo rin doon sa video kanina, pag ito yung nakakabit doon sa customer, sa motor niya, hindi gumagalaw yung pulley. Ngayon, try ko ito ibalik na natin kung mag-shift na. Ito yung akin. Kita nyo? Mas malinis yung akin kaysa din sa customer. Ito yung sa customer. Ito yung ating ikabit. Ito yung kanya.
Wala kasi tayo mabibilan nito, kaya as much as possible, kaya ko namang magsakripisyo. Kaso nga kawawa naman yung motor ko. Magagalit sa akin yung asawa ko. Pero for the sake ng mga customer, katulad niyan, hindi maandar yung Aerox SP ko. 3 buwan na. Para lang sa, alam niyo naman, yung mga customer natin, isa lang yung motor nila. Ako naman may iba pa akong pwedeng gamitin na sasakyan. Kaya lumalaban ako. Ibig sabihin, okay lang sa akin na hindi maandar yung motor ko. Paminsan-minsan. Pero wag naman na, no, dumalawa pa. Ayoko na nun. Hey, try. Anong kailangan makita? Kailangan mag-shift. Kailangan gumalaw to. 1, 2, 3. Hopefully gumalaw sana. Oh, bumalik ka. So yung mga sir, nakuha natin sa ano? Doon, traditional, sa dasal. So, sabi nga palagi ng tatay ko, gawa ng tao yung motor na yon, gawa ng tao yung mga machine na yan, kaya rin gawin ng tao yan. So, nakuha sa Pokpok, nakuha sa WD-40 yan, pwede lang i-release. Yes sir, walang binili pyesa. Ano lang, labor lang. Ayan mga sir, oh. Yan, road test tayo. So far, so good. Nagsishift na yung motor, wala na siyang check engine. Hindi na siya tumitirik. Itong motor na to mga sir, pangalawa or pangatlo na ata kaming siya para ayusin to. Hinala nung una, I think ECU ata. Hinala nung pangalawa, TCU ata. I am not sure because ngayon ko nga lang nahawakan tong motor na to. And yun, nahuli natin na YECVT motor yung problema niya. And I just wanna give some thoughts about this motorcycle, itong Aerox SP saka NMAX TechMax. And this is my opinion. Okay? Araw-araw may nagpapagawa sa amin TechMax saka Aerox SP. Meron akong NMAX TechMax nung nakaraan na pina-pull out ko. Meaning, pinauwi ko sa customer kasi hindi namin magawa dahil may piyesa kaming hindi mabili. At wala na yung piyesa ko na yun dun sa Aerox SP ko kasi nga naibenta ko na siya. So this is my opinion. Kung marami kayong budget, bili kayo nito. Kung marami kayong pang-maintenance, bili kayo nito. Kung malapit kayo sa mga shop na kayang mag-repair ng SP sa TechMax, bili kayo nito. Basta confident kayo na kaya nilang gawin. Pero for now, I suggest to go to Aerox standard na lang and NMAX standard because it's so complicated. Pangalawa, yung mga piyesa nito, mahirap maghanap, hindi pa siya available. And pangatlo, yung mga shop na kayang gumawa nito is hindi masyadong madami. Baka matenggahan lang kayo ng motor. So, again, that's my opinion. Take it with a grain of salt. Yamaha Philippines, hindi ito against sa inyo. This is just entirely based on what we experience sa shop and me as a mechanic as well. So, yun, okay na tong TechMax ni sir. 3K Odo. Pwede nang kuhanin. Yes, sir.